Matapos ang ilang linggong personal leave na ginawa ni dating AFP Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos ay nagpakita ito sa ginawang pagdinig ng Senado at pinabulaanan ang umano'y new model agreement ng bansa kasama ang bansang China. Ayon kay Carlos, wala siyang pinapasok na kahit na anong kasunduan kasama ang China. I did not forge any agreement at the level and magnitude that would bind our two countries for the long term and redefine foreign policy. I am only the commander of the Western Command and not even of the entire West Philippine Sea. Ayon dito, nagtagal lamang sa 3 hanggang 5 minuto ang phone call conversation nito sa Chinese military attaché. Ito nga ang unang tumawag sa kanya at ang tanging napag-usapan nila sa isang casual na paraan ay kung papaano maiibsan ang tensyon sa West Philippine Sea sa ilalim ng kanilang RORI operation. I did not initiate the call. Okay, what did you talk about? We talked about exploring ways to de-escalate or to reduce the tension in the West Philippine Sea, in my area of operations, Mr. Chair. Okay, what is this that came out from the media that there was a new model? Ano ba ibig sabihin? What new model are they talking about? We did not discuss the new model. We did not discuss the term common understanding, new model. Were not part of our conversation, Mr. Chair. Okay, what was the gist of your conversation and how many minutes was that conversation? As far as I can remember, Mr. Chair, it lasted for 3 to 5 minutes, and we talked about how to reduce the tension in the West Philippine Sea, particularly during our rotation and resupply mission in Ayungin Shoal. Okay, what was the solution of both parties? What was your solution to de-escalate the tension? We were exploring ways, sir, to reduce the tension. I've been coming from the December 2023 RORI, sir, where our supply ships were water cannon, and we were planning for the next RORI. Sinabi naman ni Carlos na hindi niya binigyan ng consent ang Chinese military attaché na i-record ang kanilang naging pag-uusap. Hindi rin daw ito humingi ng permiso para sa recording. Sa kabila nito, ayon kay Carlos, hindi naman suma ang loob niya dito. Masama loob mo kay military attaché ng China? Dahil no, sir. Niya yung No, sir. It's part of the game, Mr. Chair. didn't you text him or call him? Bakit mo nilabas yung No, sir. conversation? I did not reply. Sa ngayon ay nagsimula ng NBI sa investigasyon kaugnay sa issue ng wiretapping. Ang Philippine National Police ay gagawa rin ng sarili nitong investigasyon sa pakikipag-ugnayan sa NBI. Pero ayon sa NBI at PNP, hindi pa nila hawak ang naturang audio recording. Nalaman naman na ang news article na naisulat kaugnay ng new agreement ay hinugot sa naging pahayag ng Chinese officials. Sa pagdinig sa Senado ay walang nakarating mula sa Chinese Embassy. Magkakaroon pa ng susunod na pagdinig hinggil dito pero humirit si Senator Robin Padilla na huwag nang padaluhin si Carlos sa susunod na inquiry. Hihingin ko po sana na wala na si Admiral Alberto Carlos. Okay na siya, naipaliwanag niya na kanina, na casual lang yung pag-uusap. Tayo naman naniniwala lahat na yung mga nandun sa field, siguro talagang natural lang yun. Hindi yung para sa aking kasalanan kung mag-uusap sila dun. Usap lang yun, casual nga yun eh. Hindi naman, wala naman tayong formal na deklarasyon na kaaway natin yan. Sabi nga ng DOJ, kapitbahay natin, neighbor. Neighbor, wala tayong formal na away dyan. Kaya ako, para sa akin, sana, Chairman, susunod, wala na si General Alberto Carlos dito po. Sapagkat, sa akin pong palagay, mas maganda po sana na yung ating kasundaluhan hindi na nakasama sa mga ganitong pagdinig na may patungkol sa espionage, wiretapping. Sinabi naman ng DFA na magkakaroon ng inner consultations na maaari nilang gawin kaugnay sa wiretapping issue sa China. Para sa Diyos Pilipinas, kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.